Isa pang bahay sa lungsod ang bumigay at may namatay din daw umano sa insidenteng ito. Ang magkakasunod na pagguho sa Baguio na nagresulta sa pagkamatay ng ilan, yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakayan, narito ngayon sa studio si Director Leo Hazareno, Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Leo, welcome muli. Okay, ito na yung mga pangyayaring inaagapan natin pero talagang mangyayari dahil mapangalib na talaga yung lugar sa simula pa lang. Sa geohazard map kabilang ba yung mga binanggit na lugar itong Barangay Irisan at Kias, Director? Actually, kasamang Arnold, nangunguna yan sa listahan natin sa Baguio City. Oo. Yung Irisan sa yung Kias sa mga lugar na tinatawag nating highly susceptible to landslide. Ano bang klaseng lupa yun? Ano yan? Mga lupa na sa simpleng pananalita ay malambot na. Malambot talaga? Malambot na. Oo. At kailan? Dump site. Yung isa hindi pala construction site, no? Itong isa actually ay isang lugar ng mga bank houses na mga small scale miners, yung mga nagmimina ng ginto, small scale sa Kias. Pero malambot din. Dati na kasi yung tinamaan ng landslide noong 2009, subalit hindi pa rin umalis yung mga minero. So ibig sabihin, matagal yun nang nawarningan itong mga tagang Barangay Irisan tsaka Kias. Sa tulong na rin ng local government siguro, no, ng Baguio. Opo, nawarningan po natin sila, nawarningan po natin ng local government, at tuloy-tuloy po yung monitor natin, subalit talagang pabalik-balik po sila. Eh, yun yata ang kabuhay nila, like doon sa isa, basura. Dito naman ginto, eh paano mapapaalis yung mga... Kung may alternatibo siguro maibigay yung local government na kabuhayan. Malaki po magagawa ng local government sa alternatibong livelihood po. Livelihood? Livelihood, Pero malaki yata kita doon sa lugar yata, Direktor, Baka hindi mapunuan, diba? Baka hindi mapunuan sa laki ng kinikita, lalo na sa ginto. Bukod dito sa Irisan at Kias, ano pa mga lugar ang inyo pong tinutukan na medyo pag ganitong kalakas ang ulan manganib din sa landslide? Eh sabi nga ano daw no? Stone slide na raw dahil puro bato na raw ang bumagsak. Meron po tuwihong may malaking ganitong bagyo, meron po tayo tinutukan na 10 probinsya. Diyan sa Baguio? Sa buong Pilipinas. Okay. Kasi meron po tayong tinatawag na 10 most landslide prone provinces. Nangunguna po yung yung Benguet, Mountain Province, Kalinga, Payao sa Cordillera. Nangunguna po sila. So hindi nagkulang ang national pati ang local government sa pagbibigay ng babala sa kanila? Opo, lalo na po yung NDRRMC sa kanyang OCD. Nandun po sila sa lugar. Lagi pong isang linggo pa o 3 araw pa lang bago dumating ang posibleng sakuna, may mga warning na po tayo. Ano ba dapat ginawa ng local government? Inilikas na agad sila? Kung kami po ang masusunod kasamang Arnold, ang sinasabi po namin sa mga highly susceptible sa landslide, dapat po ay no habitation. Naku. Wala po dapat titira. Walang titira? Wala po dapat titira. May mga relocation site din po naman tayong na-identify para kung talagang gusto nilang mailipat, may nakahanda pong lugar na safe po sa landslide. O kunyari, yung mga taga-Barangay Irisan at Kias, saan sila pwedeng lumipat? Doon din po sa lugar po na yun, hindi naman po tayo lalayo. May mga na-identify po tayo. Na medyo ang lupa matibay-tibay. Matibay-tibay at mas malayo po sa sakuna in case na may mga bagyo. Naku yun talaga mangyayari pag doon ang kabuhayan tsaka isama mo na katigasan din ng ulo ng ilan sa atin, Direktor? Opo. Okay, maraming salamat, Director Leo Hazareno po ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR. At sinisikap natin makaugnayan sana si Baguio City Mayor Mauricio Dumogat, pero mukhang abala doon sa mga kababayan ng biktima po nitong bagyong Mina. Yan po ating naging talakayan. Pagbabalik po unang hirit. Ang saya, saya.